Basically, boss, ganito gagawin natin. Kapag hindi natin nakuha yon sa filtration na gagawin natin, maglalagay ako ng chlorinator doon kung talagang gusto mo talaga na white talaga siya. Kulang lang nito, boss, I could say, element filtration lang, yung mga FRP na gano'n, para ma-enhance. Tapos kung mabaho talaga, minsan kasi, galing yung amoy dahil sa oxidation ng tubig. Kailan kayo nag-start pag-manufacture? Well, I start manufacturing in 2008. Ng water station pa lang, 8, 9, 10, 11, 2012. What's your name again, sir? Jason Castro. Jason Castro din. Jason Castro. Pinsan ko siya. Wala na po ba ibang pangalan? Mabait daw, Jason. Para kayong yung Muhammad, gano'n. May nag-advise sa amin, parang ganun. Filtration. Sige po, di set up natin, sir. But before I do that, is it okay kung magpadala ko ng water sample para at least ma-address ko yung talagang problema? Ang daming cases kasi na akala namin yung paninilaw is only galing sa kalawang, iba naman galing lang sa ibang minerals pa ng tubig. So I need to verify ano talaga yung nagkokos ng pagbabago-bago ng quality ng tubig. Para at least alam ko po yung ilalagay ko doon sa mga element na yun. Kasi customized po yung mga makina namin dito. Whatever na ginagawa namin, lahat po yun is custom-made. Tailor fit po yun based on the water source na nakuha namin. Ginagamit namin yung mga... Yung maliit na ganon. Maliit na. Ginagamit lang siya, dalawang sediments, saka isang carbon para lang. Para magbago lang ng kaunti. Magbago lang. Sa amin naman, we guarantee talaga na gusto namin yung tubig hanggat maaari, mainom eh. Upo kayo, sir. Upo kayo. Sir Jason Castro II. Thank you po. Pwede po, sir. Oo naman. Unang kita napanood dun sa mga motor kasi may review ng mag-motor. May tinayo kasi ng resort. 3 years na rin siya. More on private village tsaka event place. May mga ibang concern kasi yung mga iba may mga bathtub. Sa regular na okay siya. Pero kapag yung bathtub, dinagyan mo ng medyo... Iba yung kulay, cloudy yung kulay. Kasi yung bathtub natin puting-puti. Pag nilagay mo ganun, parang, uy, ba't parang madumi yung tubig? Naisip kita kasi napapanood ko yung mga vlog mo. Bali yung bathtub na gano'n, normally nangyayari po talaga yan sa mga hotels. Ako kasi nakakaintindi ako ng tubig, it's normal. It's normal. Yeah. Di ba? Normal yan kasi kala mo yung pangit na yung quality ng tubig pagka gano'n. Basically, boss, ganito gagawin natin. Kapag hindi natin nakuha yon sa filtration na gagawin natin, maglalagay ako ng chlorinator doon kung talagang gusto mo talaga na white talaga siya. Magko-chlorinate tayo. Depende sa water source. Kasi may mga water source, boss, na pag nilagay mo dyan, visible mo na agad yung cloudy niya, yung parang isang brown-brown. Pero may mga water source na pag nilagay mo dyan, mamaya pa magka-cloudy na yung ilalim. Sa bathtub, hindi naman issue eh. Kasi kapag ka sa bathtub, pag naglagay sila, de-drain din right away eh. Pagka ganon, okay lang, nare-replenish. Huwag lang yung nabababad. Pag nababad, yun ang problema natin. Kapag ang tubig kasi maraming heavy metals, boss, problemado ko dyan. Una, cleared, and then yung ilalim biglang yellowish na. And bago ko masolve yun, kailangan ko malaman ano yung problema na ng tubig. Tsaka hindi lang po yun. Minsan po kasi, sa una, di ba, bago yung deep well, linaw. Tapos minsan na mangyayari, kapag nagkaroon ng erosion sa ilalim, bumagsak na ganon, cloudy ulit siya. Minsan nga po, sir, pag earthquake lang, kahit hindi sa atin, meron pa rin. Kapag na-visit kayo, sir. Sige, sir. Anong pangalan, sir? Casa Esmeralda. Uy, ganda. Oh, guys, located to sa Bacolor, Pampanga. Kahit siya, nag-water station siya before. Ganun. Dati, inaabot ko pa yun, sir, yung mga plek type. Matatagal na yun, sir, eh. May mas luma pa. Yung may cover na gano'n, na ginaganon, sir. Volumetric naman po yun. Kasi kung bakit ko alam po yung mga yun, sir, 1998, nandun na kami sa water business. Wow! Bata pa ako, nasa water treatment na kami. Hindi pa uso sa Pilipinas. Nung buhay pa yung tinatawag na company na General Ionics na nag-i-import ng mga equipment nandito, it's a US company na directly from US to here. Kaya mahal eh. Kasi US talaga, boss eh. Dati ang shipping natin, hindi naman ganun ka-high-tech, bossing. Kaya ang mahal ng aparato once na lumapag dito sa atin. Yung company na yon, hawak ng mga parents ko dito sa Pilipinas. And then they even supplying yung SM dati. Oo. Kaya lang yun nga, supply lang silang supply but they're not manufacturing like me. Nag-focus ako sa water refilling stations. Nung naging successful yung water stations ko, lumakas yung tubigan and then yun yung sineshare ko ngayon and then I will go back to manufacturing. Kaya yung fundamentals na nangyari po, boss, medyo malalim. Kasi hindi ako nag-focus sa manufacturing lang. Nag-focus ako doon sa tinatawag na as water refilling station owner.
ito yung system na ginamit ko, kung paano ako naging successful yung negosyo, and then ituturo ko ngayon sa mga clients ko. Oh, nice. Kumbaga, yung mga hustle and struggle natin, boss, na dinaanan, sabi ko, oh, don't do this. Kasi mahirap yan, parang ganun. Dito, nasa seminar ko na sila, kaya most of the time na nabili dito, lahat maging successful talaga eh. In terms of negosyo. Kaya kung mapansin mo, lalo sa Facebook market, di ba, dami naka-for sale kung ano-anong makina. Kami, wala kaming nabentang machine na second hand. Walang nagbebenta din. Reason why, the business is getting good. Kumbaga, madalang ang nagsasarang Watermax. Kung meron man siguro sa isang taon may isa. Out of ilang unit ang na-install. Minsan kasi yung owner. Ang nangyari, mismanagement, masyadong tiwala sa tauhan, ninakawan. Hindi natin control yan. And ako naman, di ko naman minimisjudge yan ako musumara, di ka na marunong. Kasi minsan, may mga pangyayari talaga sa buhay natin na talagang dumating yung hardship talaga. Kumbaga kami lagi lang nakaagapay. In case na, oy, may problema, tulungan kita sa marketing, alok natin. Isang reason din, yung house ko sa Pampanga, ano ka rin sana? Filter sana. Ito na. Basic lang. Hindi basic to. Naka-PPR eh. Jetmatic, filter. Hindi naman talaga, mas maganda nga yung basic eh. Kasi mas madaling i-maintain, mas madaling i-manage. Yung nilalagay ko, sir, yung mga sediments nga tsaka isang carbon. Kung okay. Okay naman po yun. Kanya lang kapag yun ang gamit mo, syempre medyo, ang sediment po kasi, kailangan po talaga ng element filtration. Yung FRP na binabanggit ko kanina, hindi ka replace ng sediment. Napo-prolong na yung haba ng buhay ng sediment eh. Tapos, na-enhance din niya, kasi ang sediment, ang kaya niyang tanggalin, only sediment. But not the element. Kasi yung element, ibang usapan. The sediment will remove the sediment, specifically. For example, yung cloudy, yung ibang kulay, yung amoy, hindi niya kayang tanggalin yun. Not unlike lagyan natin ng anthracite yan or carbon, matatanggal natin yun. Naka-deep well din. Di pa lang yun. Kulang lang nito, boss, I could say, element filtration lang, yung mga FRP na gano'n, para ma-enhance. Tapos kung mabaho talaga, minsan kasi, hinangagaling yung amoy dahil sa oxidation ng tubig. Yung tubig kasi, boss, kapag hindi nakakahinga, yung oxidation po niyan, parang nabubulok yung ilalim, nagkukos ng baho. Minsan, nagtatanggal doon, softener lang. Sipin mo, hindi related. It's crazy, no? It's not related. Why the water softener can remove also yung amoy? Kasi yung oxidation itself mismo eh. Di ba? Ang tricky. It's very hard to absorb everything na information sa tubig na, uy, ito, parang yung kape. Yung kape makita mo maraming bula. Yung ilalim po niyan, hindi nakakahinga. Oxidation, magkangyaring baho. Pa-check din namin yan, sir. Ang kulang lang nito, FRP lang. May room naman para ilagay eh. Mga ilangan yun bago pa pinapano? Yung sa akin, boss, matagal. 15 years. Kasi Scotland yung filters ko, hindi kamukha ng mga filters dito sa atin sa Pilipinas. Palagi ang mentality ko kasi, gusto ko, advance ang ilalagay ko sa akin. Kumbaga, ano yung magiging advantage ko pag nagtayo ako ng negosyo or bumili kayo sa akin. Sa iba, boss, di ba yearly palit? Oo. Akin 15 years. Bugbog ako. Gastos, di ba? Instead na kinikita mo na, ang nangyari, napunta sa expenses mo. Yung mga experts sa ganyan, boss, hindi naman pwedeng babaratin mo. Mahirap maging point guard. Hindi pwedeng baratin. May laundry shop kayo. Para sa mga linens. Pero may time kasi na nag-stain yung ano namin. Yung mga... Yun yung reason kung bakit yung mga laundry shop na ini-install ko din is mayroong palaging kasamang filtration. It's freebies actually. Nung nag-seminar ako before sa LG, sa iba-ibang company, hindi nila ni-require yun. Pero sabi ko sa atin sa Pilipinas, ibang supply natin. Minsan nawasan, nag-flush out ng tubig. Pasok yung dilaw kasi nag-flush out sila. For example, yung nagbago yung water source from the deep well. Whatever you like it or not, when you buy our machine, dapat kasama na yan. Softener, no? Yeah, softener yung ginagamit ko. Nakakatulong sa Pubcon, sa linens din. Ionic exchange ang lalagay mo. Kasi may exchange rate na 1.6 tsaka 2.2. Alin doon yung gagamitin mo? Hindi nakita mo parehas ang softener, parehas na. Magkaiba yun. And then yung isa rin namin na gusto yung sa mga vlog, yung may nakita akong maliit na machine na itatap mo siya dun sa kaya niya mag-produce ng parang 40 gallons. Ay, yung maliit, yung like that. Kung ako sa'yo, sir, ang marirecommend ako po is hindi yan. Yung bulilit machine na namin. Mas better yan. Kasi this costs around 80,000 to 40,000. Meron kami promo 40,000 eh. Kaya lang lagi na uubos. In the long run, boss, siyempre gusto ko mag-friends tayo mas matagal. Mas maganda pa rin yung conventional na mga gamit na ginagamit namin sa equipment. Kumbaga, boss, kung ano yung gamit ko sa malalaking makina, yun din yung gagamitin ko sa'yo. Ayun yung bulilit machine namin. It's only 100,000 pesos. Kaya niya mag-produce ng 3,000 gallons per day. So, buong bilang mo, kaya mo ng supply ng tubig yun. Pwede ka pa magbote. Pwede kang mag-produce ng gallons. Yes. May kasamang ultraviolet, may kasamang RO motor pump, may kasamang membrane. Isang set. Ikakabit ko na lang doon. Boss, everything you buy here is dapat kami ang magkakabit. Para yung warranty,
alam namin, hindi rin naboboid. And then, ang diskarte namin, boss, syempre marunong ka. Tuturo din namin sa'yo kung paano. Para at least, ikaw yung magiging channel namin doon. Para kung may problema, sir, ganito, pakipindot mo lang to. Madali natin troubleshoot in case. And then, we also put bypass palagi. Para in case na nagto-troubleshoot tayo sa FRP, may tubig pa rin yung villa. Okay. Kasi mahirap yan, no? Nagto-troubleshoot ka, wala nang tubig yung villa. Tatawagan mo yung guest mo, hello sir, wag po muna kayo maliligo, magkakat kami ng tubig. Nangyari sa amin. Oh. Buti, walang tao yung mga villa. Paano ko lagi may tao? Ginawa ko yan, sir. Nagdalawang tangki kami. Alternate. Alternate. Para hindi mabibila yung mga motor. Bypass lang, sir. Pero mas maganda ginawa mo kasi walang stop talaga yon. Ako ang ginagawa ko, sir, dalawang motor, tangke, tapos mag-separate na ako doon sa filtration ko. Isang naka-bypass, isang filtered water. Pagka ganun, mas efficient. Lahat dumadaan sa filtration. Kapag may problem sa filtration ko, diretso pa rin yung tubig, may bypass. Para yung villa diretso yung... Bali magagamit nun, sir, yung mga motor namin, no? Opo, magagamit yun. Kung walang masayang doon. Mga motor namin, golds lang naman eh. Golds lang, US yun, boss. Yung golds na subukan namin, 28 years, di pa nasira eh. Lalo pag tama ang installation. Every pump naman po, kapag mali ang installation, masisira talaga kahit anong brand pa yan. For more convenient, PLBC nyo lang yung tubig sa amin. Saan siya ilalagay? Sa ganyan. 1 liter o ganito lang, sir? Kahit maliit lang. Kasi pag 1 liter, bawal na sa LBC. Yung 500 ml lang. Kailan kayo nag-start pag-manufacture? Well, I start manufacturing in 2008. Ng water station pa lang, 8, 9, 10, 11, 2012. Sarili kong company, 2012. But the parents company, hindi pa ako buhay eh. Hindi po talaga pang inom ang reason kung bakit nagbebenta ng filtration. It's para sa mga mamahaling kaldero. Oh. Salad master? Yes, Salad Master, Master Gold, yung mga Vergoff. Maraming mamahaling kaldero kasi may mga ginto pa, yung MacGen, yung may ginto, 24 karat gold yun. The reason why they putting the clean water doon, ay nila nag-i-stain yung cookware. Yung panghugas lang talaga ng kaldero. At saka dati, hindi uso yung filtration na ibinebenta mo ang tubig. Dati, ang tubig is para lang panlinis nga, pang whole house filtration lang. Hindi naman uso yung RO. Ang uso dati, distiller. Kung familiar ka sa mga distiller, ang mahal ng costing nun, boss, ang mahal din ng operational nun. Tapos meron ka sa bahay mo na maliit, parang ganito lang kalaki yun. Distilled, pas patak-patak lang siya. Ang hina. Boss, the number one na kailangan ng isang bahay, ng residential, is water. Kung palpak yung tubig mo, kahit anong ganda ng bahay mo. Well, I have a client in Bulacan. Doktor siya, may-ari ng Castro Hospital. Ang bahay niya, laki. 5th floor. You know, kung paano mag-toothbrush yung anak niya? Nakaganito. Oh. Amoy poso negro yung tubig. Tapos, nung inoperan ko, sabi ko, Doc, I can solve your problem. Yeah, but how much? It's only 200,000. Okay, bukas, puntahan mo ako. Pagka-install ko sa kanya, yun, solve the problem. Wala na. Isipin mo, boss, only 200,000 sa presyo ng lahat ng mga appliances na nakalagay doon. Exactly. Ang mamahal. Isang gripo lang niyang ganun yun eh. Magkano yung isang gripong ganun? 50,000 minsan, di ba? Yung isang faucet lang. Sabi ko, mo, protected yung buong bahay mo. Plus, you have drinking water pa. Hanggang ngayon, okay pa kami noon. Binata pa ako ng client ko sila. Yan, shoutout kay Dr. Pinky. Dami kong client na doktor eh. Nagpe-facial, ganyan. Kung yung iba, sila Dr. Pinky, Dr. Balones, naalala ko pa. Usually, yung panghugas ng balat, di ba yung pag nag-rinse ka, ginagamit nila yung condition water. Kasi talaga nakakakinis ng balat yan eh, kapag ka-condition yung water. Kapag hard water kasi, magaspang ipaligo. Mapansin mo yung mga sabon na halos ay bumula. Same with our skin, with our hair. Ano nangyayari, kapag hindi condition water siya, mahirap bumula ang sabon. Panlaking factor talaga ng tubig. Sa cleaning purposes talaga, boss, kapag ka naglilinis po kayo ng bahay, flooring, baso, toilet, lahat po yan, nagiging enhance po yung mga cleaning agent ninyo when you're using a clean water. Kaya nga sabi nga namin, alam mo, more efficient talaga na malinis yung tubig mo. Minsan may mga product from Europe, from ibang country na bakit parang hindi effective sa atin. May mga ganon. May panlinis na nabili namin dito galing pang Germany, galing Europe. Pag ginamit namin doon, sobrang ganda ng effect niya eh. Ba't pag sa Pilipinas ayaw tumalab? Water problem. Magkaiba yung tubig natin compare doon. Doon kasi ang ganda ng tubig nila. You can drink on the tap. Di ba? Tap water, pwede kang uminom. Dito, hindi. Water lang, di ba? This one is the industrial dryer. Yung malalaki yan. Industrial grade ng mga laundry. Yung LG, ganun po. Commercial. From here, papunta doon. Commercial. From here, papunta dito. Industrial. Ito yung mga kaya ng... Comporter. Oo, yung malalaki. Okay na po tayo? Okay na rin kami. Sir, yung ininom mong tubig came from here. This one na in-offer ko sir. But if you want, ito, doble naman to 6,000 gallons per day. Kaya lang parang overkill na yun para sa requirements mo. Kasi parang water station na po ito. Oo, yun. So 3,000 is okay. But this one is kasi 50,000 difference na. Ilang gallon siya every day? 3,000. Same po ng water station niya. The capacity is 3,000 gallons. Pero yung mas maliit, meron din kayo, sir.
This one ang pinakamaliit namin. Ah, yun. Kaya ang tinawag na namin bulilit to, yan ang pinaka-compact na pwede kong gawin. May maliliit, but hindi siya commercial grade. Parang sabi ko na household grade lang siya. And this one is also a commercial grade. Some of my clients ginawa tong negosyo pang water station. Pero I don't recommend. Sabi ko kasi, ang water station, supposed to be dapat, kumpleto ang treatment. Meron kang softener, para tumagal yung buhay niyan. On our case naman, boss, hindi lang naman itong bibilin mo Maglalagay tayo ng treatment So lahat yon bago pumasok dyan, malinis na yon. Dumaan na yon, pero na-distribute mo na sa bahay. So yun yung setup natin, sir. Hindi na kayo nag-lunch? Water lang, okay. Wow! Water lang. Punta na pubis ko. Uy, uy! Thank you, boss. Thank you. Bossing, boss. Thank you.